chapter 34, verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So ngayong hapon mga kapatid, isang tabi muna natin ang dapat isang tabi mga kapatid. Tayo ay mag-focus sa presensya ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Habang po tayo ay aawit mga kapatid, ay alay natin at itaas po natin sa oras na ito ang ating Panginoon at purihin natin siya sa ating Panginoon. Hallelujah. At pagbaba at pag-ibig sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
sa hapong ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa tagumpay. Hallelujah. Binibigay mo sa amin. Natin, Panginoon, minsan pa aming puso. Hallelujah. Ang dapat ng sambahin at pasalamatan. God, dalangin namin, Panginoon, ng iyong patnubay, gabay. Hallelujah. At pagkilos pa minsan pa, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming puspusin. Patuloy mo kaming pagpalain sa amin ito. Ang unahan mo lahat na tatayo sa lugar ng food ito. MC, hallelujah, ang ating mga ngaral, ang bawat isa o Diyos na lahat ng may Panginoon, hallelujah, mag-participate, Lord, na ikaw ay pasalamatan at purihin. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, sinapin namin ang tagumpay, pagpapala mo sa amin ito. In Jesus' name, Amen. Bago tayo po, mga kapatid, awit po muli tayo sa ating Panginoon. Praise God. Makapo na po ang lahat, mga kapatid. Thank you, Jesus. So, tayo po ay may aawit po sa ating Panginoon. Praise God. Ang ating kapatid, Sister Banji, Sister Julie, Sister Joyce, and Sister Erica. Praise the Lord, kami po'y aawit. Kung alam niyo po yung kanta, pwede niyo po kami sabayan. Savior of my soul, I confide in you.
ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Thank you. So, meron pa pong magbibigay ng papuring awit. Tinatawagan ko po Sister Jana, si Sister RB, and Sister Kyla. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay maghahandog ng papuring awit para po sa ating Panginoon. Nawa po ay sabayan niyo po kami.
kapatid sa napaka-importanting bagay sa gawain ng Panginoon dahil ito ay karapat dapat sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo pa ay awit. Praise God, hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Panalangin natin ang ating tithes and offering. Praise God, hallelujah. Minsan pa Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga biyaya mo pinagkaloob mo sa bawat isa o God, hallelujah. Ito galing sa aming trabaho at sa aming business, Lord, hallelujah, or sa allowance. Lord, maraming salamat, Lord, hallelujah. Lord, i-bless mo to Panginoon, hallelujah. Ibalik mo ng siksik liglig at umaapaw sa nagbigay. Ganon din po Panginoon sa hinagbigay, Lord. Provide mo sa kanilang pagkukuhanan ng source of income, Lord Jesus, hallelujah, upang sa susunod sila ay makapag-abot para sa iyo. Thank you so much, O God, hallelujah. Gamitin mo to Panginoon, yung aming ikapo and offering sa aming gawain, hallelujah, upang may palago pa ito. Binabalik namin lahat ng kapurihan sa pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name, Amen. Tumayo mga kapatid at tuloy-tuloy na po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Forever, I will never be the same. 'Cause you give me
itaas yung ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. Pwede po bang panandalian natin, kausapin ng ating Panginoon, hallelujah, na may pagpupuri at pasasalamat, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin, karapat dapat kang purihin, Panginoon, karapat dapat kang pasalamatan sa oras nito. Salamat sa patuloy na binibigay niyong kalakasan sa bawat isa, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede po bang pagkabilang ko ng 3 ay sabay-sabay natin purihin at pasalamatan ang ating pong Panginoon? When I count 1 to 3, hallelujah. 1, 2, 3, say hallelujah, hallelujah. Oh, salamat Panginoon sa panibagong taon, panibagong buhay na naririto ka. Sinamahan mo kami. Hallelujah. Ang iyong presensya hindi nagbabago. Hallelujah. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Pwede po bang tapikin niyo yung katabi niyo, sabihin, gising ka pa ba? Praise the Lord. Isang pribilehiyo po mga kapatid na tayo po ay makapagbahagi pa ng salita ng ating pong Panginoon. Salamat sa ating pong buting pastor na pinahintulutan na tayo po ay makapangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Come on, friends. Hallelujah. Gising pa ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Napakasarap magpuri sa ating pong Panginoon, ano? Napakaganda ng mga gawain natin, ano? Nung pagpasok pa lang ng January, mga kapatid, nagliliyab ang bawat mga kapatiran, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Bisa papalakpakan natin ang ating pong Panginoon. Alam ko po, kinakabahan kayo, mga kapatid. Ay, mali pala. Kinakabahan kayo, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron po tayong Biblia, mga kapatid, hallelujah. Pwede po bang buksan natin sa Genesis 18:20 to 32. No? English, no? Wala. Genesis 18:20 to 32. Sinong gusto magbasa? Medyo mahaba-haba yan, ano? 20 to 32, no? Genesis 18, verse 20 to 22. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, 21, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it, which is come unto me, and if not, I will know. Last verse. And the men turned their faces 32 from thence and went towards Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Okay. 23. And Abraham drew near and said, wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure, there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? 25. But be afar from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee, shall not the judge of all the earth do right? 26. And the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the plagues for their sakes. And Abraham answered and said, behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. 28. Peradventure there shall not 5 of the 50 righteous, wilt thou destroy all the city for the lack of 5? And he said, if I find there 40 and 5, I will not destroy it.
29. And he spake unto him yet again and said, Peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not do it for 40's sake. And verse 30, and he said unto him, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak. Peradventure there shall 30 be found there. And he said, I will not do it if I find 30 there. And 31, and he said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. And last verse 32, and he said, Oh, let not the Lord be angry, and I will speak yet, but these ones, peradventure 10 shall be found there. And he said, I will not destroy it for 10's sake. Amen. Praise God. Thank you po, Brother Willie. Gusto ko po bigyan ng ating pag-aaral na be visible, righteous man. Magpakita ka, taong matuwid. Pwede po bang misa patapikin niyo yung katabi niyo, sabi, magpakita ka, taong matuwid. Minsan pa, Panginoon, dakilang Diyos, pinupuri kita, sinasamba sa oras nito. It's privilege to preach to us. Use me as your servant, Panginoon. Maging daluyan ang pagpapala sa bawat makikinig. Just and pray. Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Upo na po tayo. Be visible, righteous man. Magpakita ka, taong matuwid. Amen. Visible meaning, mga kapatid, capable of being seen. Yung may kakayahang makita, no? And exposed to view. Or nakalantad para makita. Pwede po palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Sa bawat buhay, napaka-importante yung nakikita, no? Sino may mga negosyo? Kamusta ang negosyo nyo pag nakatago? May bumibili ba? Wala. Sa isang negosyo, no? Napaka-importante na nakikita, no? Amen. Pag mas possible na nakikita, mas maraming benta. Kaya nga, nauso yung street vendor na katulad ko, no? Amen. Street vendor din ako, no? Pero hindi yung mga tusok-tusok, no? Ako po yung street vendor ng mga yung mga sabi ni Pastor Roland, yung buhay pa ba? Buhay pa ba yung gumamit, no? Mga sapatos. Ako po yung street vendor, no? Gusto ko po yung, pag ako po yung magtitinda, gusto ko po yung nakikita, no? The more nakikita, the more na maraming benta. No? Pwede po palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Sa ating pong lugar, halimbawa na lamang yung mga nagbabantay sa atin ng, halimbawa yung mga policeman, barangay, no? Amen. Gusto nyo ba nakatago sila? Amen. Mas maganda nakikita, no? The more na nakikita, mas kapayapaan yung binibigay. Amen. Kasi pag nakatago, no? Maraming may tendency na maraming mga gagawa ng hindi kaaya-aya, no? Amen. Kaya napaka-importante na kailangan ng isang bagay ay laging nakikita. Yung mga service desk na information, ano? Yun laging hinahanap natin pag pupunta tayo sa isang lugar, no? Kasi mas the more na nakikita natin yon, mas napapadali kung saan yung pupuntahan natin yon, no? Amen. Ganun na lamang po kaimportante yung dapat kang makita. Nais ko pong sabihin sa ating pong binasa sa Genesis 18:20-32, no? Nang sabi po doon ng Panginoon sa Genesis 18:20, ang sabi po doon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan ay napakalubha. Amen.
yung Sodoma at Gomora daw po ay lubhang makasalanan. Amen. At sa verse 21, at ang sabi po doon, bababa ang Diyos para malaman niya yung tunay na nangyayari. Nagigets niyo po ba mga kapatid? In verse 22, ito pong si Abraham ay nanindigan. Ano pong sabi niya? Kung meron bang matuwid. Sabi po sa verse 26, kung meron bang, at ang sabi ng Panginoon, kung makakasumpong ako sa Sodoma, hindi, verse 23 na lang, 23. At sinabi ng banal, ang iyong lilipunin kasama ang mga masama. At kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, ay lilipunin mo ba? Na di mo papatawarin dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niya. Verse 25, malayo nawa sa paggawa ng ganito, na ang banal ay yung papatayin kasama ng masama, anupat ang banal ay mapara sa masama, malayo nawa ito. Di ba magagawa ng matuwid ang hukom ng iyong lupa, no? Sabi ni Abraham, isasama mo ba yung matuwid sa pagpataw ng parusa sa Sodoma at Gomora? Amen. Itong si Abraham ay nanindigan. Sabi nating mediator, mga kapatid. Amen. Ang sabi ni Abraham sa Galatians 18 verse 20, Galatians 18 verse 26, kung meron bang 50 matuwid, ay paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Hindi ko paparusahan kung meron 50 matuwid. In short, ang Diyos ay hindi nakakita ng 50 matuwid. In verse 27, kung meron bang 45 na matuwid, paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? In short, wala pa rin pong nakitang 45 na matuwid. Verse 29, kung meron bang 40 matuwid, paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Verse 30, kung meron 30 matuwid, paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Wala pa rin. If meron 20 matuwid, Hallelujah. paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Huling tawad ni Abraham, kung meron 10 matuwid, ay paparusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Anong nangyari, mga kapatid? In Galatians 19, verse 24, napahamak ang bayan ng Sodoma at Gomora. Ito pong sabi sa Genesis 19, verse 24, na magkagayoy nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre upang mula sa Panginoon buhat sa langit. Verse 25, Genesis 18:20, at ginunaw niya ang mga bayan niyon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanganganahan sa mga bayan, mga kapatid. Ano pong nangyari, mga kapatid? In short, ang Sodoma at Gomora ay nawala. Bakit po nawala ang Sodoma at Gomora? Dahil walang masumpungang matuwid. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, tayo po ay nasa mga huling araw. Amen. In 2 Timothy 3 verse 1 to 15, in the last days, perilous time come. Amen. Pwede po bang basahin natin yung 2 Timothy 3, 1 to 5? Amen. Second Timothy 3, 1 to 5.
3:1-5. Amen. Datapwat alamin mo ito sa mga huling araw at darating ang mga panahong mapanghanib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungangaw, suwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kayalawan. Kaya sa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo rin kayo naman sa mga ito. Nais ko pong sabihin, no, na tayo po ay nasa panahon ng mapanganib. Kung saan ang panahon na ang Diyos ay nagbabala sa Sodoma at Gomora, ngunit merong Abraham na nagsasabing, meron matuwid, ngunit wala po iniisang maliban na lamang sa pamilya ni Lot. Amen. Nais ko pong sabihin sa oras na ito, amen, sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Dahil malapit na po bumalik ang ating pong Panginoon. Nais ko pong sabihin, hindi po hinahanap ng Panginoon yung bahay na marangya na meron tayo. Yung laki ng bahay na square meter na meron tayo. Hindi hinahanap ng Panginoon yung dami ng bilang ng sasakyan na meron tayo. Hindi hinahanap ng Panginoon ang dami ng pera na meron tayo. Hindi hinahanap ng Panginoon yung narating natin sa buhay. Ang hinahanap ng Panginoon yung righteousness natin sa buhay. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Ang Sodoma at Gomora, mga kapatid, ito po isang kapatagan. Pag sinabing kapatagan, ito po ay mayaman. No? Nais ko pong sabihin na tayo mga kapatid, sa panahon ngayon, masyado tayong nagpapakabisi. Nagpapakabisi tayo sa mga bagay na alam naman natin darating ang araw, yan po ay ating iiwanan. Hallelujah! Kamusta na po? Nakikita ko naman ngayon na tayo po ay patuloy pong naglilingkod po sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nakikita ko naman, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay patuloy pong nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Nais ko lamang pong sabihin na kung gusto po natin ng susi talaga ng pagpapala, wala pong iba, kundi po unahin po natin ang kaharian at katwiran ng ating pong. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Nasabi po sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hindi hinahanap ng Panginoon kung ano, yung sinabi ko kanina, kung ano yung mga narating mo. No? Hinahanap niya, kamusta ang kabanalan mo. Ang sabi ng Panginoon sa 1 Peter verse 1-16, no? Ang Diyos ay banal. Magpakabanal ka. No? Hallelujah. Because it's written, "Be ye holy, I am holy." No? Hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, magpakabanal ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi niya hinahanap yung mga bagay na nasa libutan. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin bigyan ng importansya. Natural lang yan, mga kapatid, para tayo mabuhay. Baka ma-misinterpret niyo, mga kapatid. Pero ang dapat i-priority natin, mga kapatid, yung kingdom and righteousness of the Lord. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Ang sabi naman po sa Romans 12 verse 1, iharap mo ang haing buhay sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa makahabagan ng Diyos, na inyong hayarap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampalasang pagsamba. Mga katampatang pagsamba. Amen.
Tinitingnan ko lang kung gising pa kayo, no? Kinakabahan kasi kayo, no? No? Ang hinahanap ng Panginoon, yung banal mong katapatang pagsamba, no? Amen. Hindi hinahanap ng Panginoon kung ano ang meron tayo. Sometimes, mga kapatid, comparing, no? Masyado nang, hindi na natin yun. Masyado nang, nagiging, na yung meron tayo. But hindi natin napapag-usapan, kamusta? Kamusta ka sa harap ng Panginoon? Isa ka bang banal? Banal-banalan? Ang uuwi sa kabanal-banalan, langit-langitan. No? Meron sa Facebook, no? Pinagpipili dalawa. Halimbawa, disco or church. No? Mas pinili niya yung disco. Gala o church. Gawain, simbahan. Mas pinili niya yung gawain. Pero nung pagpipiliin na heaven and hell, mas pinili niya heaven. Pagpasok niya, sinipa siya. Mga kapatid, may sinabi ba doon na yung naipon mo? Sino may mga ipon? Not bad yan, mga kapatid, not bad. No? Not bad. iPhone, no? Wala tayong problema sa mga gadget, mga kapatid. Pero nais ko lang sabihin na huwag tayo magpo-focus sa mga bagay na material. Lahat ng bagay yan ay iiwan natin, mga kapatid. Kaya nga namatay ang mayaman, nakabuka. Ang sabi, wala akong madala. Wala akong madala. Kailangan dalin mo yung banal mo katawan. Pwede mo bang palakpakan natin ang ating puso? Hindi hinahanap ng Panginoon kung ano ang status ng buhay mo. Ang sabi po doon, be visible, righteous man. Magpakita ka, taong matuwid. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin sa oras na hinahanap ng Diyos yung taong matuwid. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Nais ko pong sabihin sa oras na ito, bilang isang matuwid, ano ba yung kailangan natin? Ano ba yung kailangan natin bilang isang matuwid? Ako'y naniniwala, simula tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po ay naging isang matuwid sa harap ng ating pong Panginoon. Ano ba yung gagampanan natin, lalong-lalo na sa mga huling kapanahunan nito? Bilang isang matuwid, ano ba yung dapat makita ng Diyos na dapat gawin natin sa panahong ito? Ang sabi po doon, be visible. Kailangan makita ka. Yung panahon, imposibleng walang matuwid doon sa panahon ng Sodom at Gomorrah. Pero, hindi sila nakikita. Invisible. Kaya sa panahong ito, bilang isang Kristiyanong tinawag, ano ba yung dapat natin gawin sa oras nito? Number 1, mga kapatid. Tayo ay maging asin ng sanlibutan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Matthew 5:13, kaya ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, at ano ang ipagpapaalat, wala nang anumang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas, yukaran ng mga tao. Ganun ang nangyari sa Sodom at Gomorrah, walang asin. Walang asin. Yung mundo ng panahon na yon ay matabang. Walang asin. Tayo po, mga kapatid, ay hinilintulad sa asin. Mga kapatid, ano po ba yung meron sa asin? Bakit sa asin, no? Pwede naman sa asukal. Diabetes tayo, no? Sodium chloride. Tama. Benefits of salt. Food preservative. Cleaning and deodorizing. Water, softening, use, and water. Marami pa yan, mga kapatid. Hindi ko na lang sinulat lahat, mga kapatid. Ang sabi doon, mga kapatid, kumuha lang ako na ilan. Food preservation. Mga kapatid, nais ko pong sabihin, as a Christian,
kailangan natin ma-preserve kung anong meron tayo sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ma-preserve kung ano yung dapat na ibahagi natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hallelujah. As a Christian, no? Kailangan makita sa atin na tayo po ay followers of Christ. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Tayo ba ay nagiging katitusuran o magandang halimbawa? Colossians 4:6. Panatiliin nating may kabuluhan yung ating mga gagawin. Pwede po bang pakibasa sa Colossians 4:6, mga kapatid? Ang iyong pananalita ay naway laging may biyaya na malalasing asin upang inyo magkalasang asin upang tinitingnan ko lang gising na kayo upang inyong malaman kung ano ang nararapat ng inyong isagot. No? Kailangan daw tayo maging magkalasang asin. Amen. Kamusta ka na, brother? Mas mabuti kaysa dati. Kamusta ka na, brother? Praise the Lord. Ito. Kailangan ganun daw tayo, mga kapatid. Siguro, brother, tayo mo, pero amen. Nasa ibang pulsa pa. Ganun, puro daw mga magagandang bagay ang lumalabas sa atin. No? Hindi yung mangingialam pa tayo sa mga politika. Yung mga pangit na panalita. Huwag na tayo mag-share niyan. Kailangan magandang bagay, mga kapatid. Magandang pag-uugali, magandang pananalita ang dapat ibahagi natin. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? We are preservative sa mundong ito, mga kapatid. Food preservative, mga kapatid. Amen. Panatiliin nating may kabuluhan lahat ng ating pong sinasabi, mga kapatid. Ang iyong mga pananalita ay laging may biyaya. Ito na sabi. Magkalasang sin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Colossians 3:8. Layuan ninyo ang maling gawa. Colossians 3:8. Datapwat ngayon ang iyong namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Parang guilty ako dito. Kailangan, mga kapatid, no? As a Christian, kailangan natin maging magandang halimbawa. Alisin na natin yung mga green-minded. Yung mga green-minded, green jokes. Alisin na natin lahat yan. Aalisin ko na ngayon. Aalisin ko. Sa pagbalik ng Panginoon. No? Alangan, mga kapatid pala. Alisin na natin yung mga bagay. No? Layuan na natin yung mga maling gawa. No? Para tayo po ay maging asin ng sanlibutan. Pwede po palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Number 2, mga kapatid, na ang dapat Matthew 5:14 maging ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Ano po ba yung benepisyo ng lights? Sino may motor? Sino may signal light? Signal light, diba? Ganun katindi pag may signal light, mga headlight. No? Ganun katindi, mga kapatid, yung ilaw. Sinong nangingisda? May nangingisda bang madilim? No? Kailangan ng ilaw. Ganun tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nais ko rin sabihin, mga kapatid, sa John 18 verse 12, si Jesus ang ilaw. Mula ngang nagsasalita sa kanila, si Jesus ay sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Amen. Hinalin tulad din tayo sa ilaw, mga kapatid. Isipin nyo kung ang ilaw ang Diyos, ginawa niya rin tayong ilaw ng sanlibutan. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Kapag wala pong ilaw, maaring mapahamak o matisod o madapa. Subukan nyo nga maglakad na walang ilaw sa gabi. Di ba mahirap?
Matthew 5:15, magbigay liwanag sa lahat ng mga bahay, hindi rin mga pinaningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi at talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. No? Nais ko pong sabihin na bilang isang Kristiyano, kailangan natin maging ilaw sa ating pong tahanan. Amen. No? Maging ilaw, hindi alimaw. Haligi, maging haligi bilang isang tatay, hindi alimaw. Come on. Amen. Kailangan natin maging isang halimbawa sa ating pong tahanan. Pwede po ba lahat ng naging magandang halimbawa magsabi, praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. Amen. Efeso 5 verse 8, lumakad sa liwanag. Amen. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kailangan tayong lumakad sa liwanag. Amen. Huwag na nating balikan yung mga lakad ng kadiliman. Kailangan tayo po, mga kapatid, ay lumakad sa liwanag. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Efeso 5:9, mga kapatid, bunga ng liwanag ay nasa mabuti, matuwid, at katotohanan. Amen. Kapag ikaw daw po ay naglalakad ng maliwanag, ito po ay nagbubunga ng liwanag, nasa mabuti, matuwid, at katotohanan. Napakaganda ng mga kapatid. Hallelujah, no? Ibig sabihin, kapag ikaw po ay namumuhay sa kadiliman, ikaw ay nabubuhay sa kapahamakan. Pero pag ikaw ay namubuhay sa kaliwanagan, ikaw po ay nabubuhay sa mabuti, liwanag, katotohanan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Ako po'y naniniwala, naririto tayo po ay namumuhay ng may kabanalan. Hindi ka talo, mga kapatid, kung ikaw ay naririto. Dahil ang ating pong daan ay patungo sa katwiran ng ating pong Panginoon. Patungo sa katwiran ng ating pong Panginoon. Wala pong lugi kapag tayo po ay lumakad ng liwanag sa tulong po ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Oh, hallelujah, hallelujah. Maging asin ng sanlibutan. Maging ilaw ng sanlibutan. Last, mga kapatid, hallelujah, ipalaganap ang salita ng ating pong Panginoon. Matthew 28:19, dahil dito magsiyaon ka kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Spirit. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Ito po ay utos, mga kapatid, no? Sa mga mananampalataya. Minsan inisip natin, paano ba ipapalaganap ang salita ng ating pong Panginoon? No? Tulad ng sinabi ni Pastor, ni personal evangelism, no? Amen. Magkaroon tayo ng man to man na sabihin natin na mabuti ang Diyos. Hindi na natin kailangan sabihin na basahan ng maraming verse, no? Kulang na lang tapusin natin agad yung buong chapter ng Biblia, no? Kaya sabihin lang natin, mga kapatid, no, yung personal testimony, no? Mabuti ang Diyos, mahal ka ng Diyos, binago ako sa tulong ng Panginoon, naririto ako, nagpapatuloy ako sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. It is a personal evangelism, mga kapatid. Hallelujah. Yung testimony mo na binago ka ng ating pong Panginoon ay isang malaking bagay, mga kapatid, na katunayan na hinahayo mo ang salita ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Group evangelism, mga kapatid, katulad ng ginagawa natin sa 7-Eleven, mga kapatid, giving tracts, sharing the gospel in the street, no, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po nawawalan ng kabuluhan yan, mga kapatid. Yan po'y utos ng ating pong Panginoon. May makinig man o wala, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo kasama sa sinasabi ng Sodoma at Gomora na hindi
nagpakita ng matuwid sa harap ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po ay sumisigaw na mahal ka ng Diyos, mabuti ang Diyos, malapit nang babalik ang ating pong Panginoon. Magsisi kayo, tumanggap kayo ng bautismo sa pangalan ng ating pong Panginoon. Magsisi kayo sa kasalanan at tatanggapin nyo ang banal na Espiritu. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! Maraming paraan mga kapatid upang magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Yung online evangelism mga kapatid. Minsan nakakalungkot lang, walang tumugon. Pero ang panawagan ng ating pong Panginoon, kung meron lamang matuwid, ay hindi niya gugunawin, pero walang nakita. Pero sa panahon ngayon mga kapatid, ako po'y nagagalak, marami pong matuwid na nagpapatuloy po sa harap ng ating pong. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Wala po tayong ibang layunin bilang isang Kristiyano mga kapatid, no? Kung ano yung naramdaman natin na binago tayo ng Diyos sa ating pong buhay, ay ganun din po dapat ang gawin po natin sa bawat taong hindi pa po nakakilala sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Conclusion mga kapatid, be righteous until the Lord's day. No? Maging matuwid tayo hanggang sa pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Amen. Ang sabi po sa Biblia, Matthew 24, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hallelujah. Piliin natin mga kapatid na maging katulad tayo ni Lot. No? Si Lot po mga kapatid, in Genesis 19:29, God remembered Abraham, no? Naalala si Lot. In Genesis 15 verse 6, no? Who was faith was counted to him as a righteous, no? Amen. Si Lot po ay naging matuwid. In 2 Peter, mga kapatid, and of how lost what righteous is still like Abraham believed God. Naniwala siya kung anong meron Diyos si Abraham at naligtas si Lot na matuwid, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Nais ko pong sabihin, tularan natin si Lot, mga kapatid. Si Lot po ay inilayo sa Sodom at Gomorrah at naligtas, mga kapatid, sa tulong ng ating pong Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Kung tularan natin si Lot at wag naman natin tularan yung asawa ni Lot. Asawa ni Lot, mga kapatid, hindi po pinangalanan, isang babae na nakasama sa pagliligtas. Ngunit nabigo sa pagsunod, no? Nais ko pong sabihin, yung asawa po ni Lot ay kasama po sa kaligtasan, mga kapatid. Ngunit nabigo sa pagsunod. Kabahagi ng sambayanan ng pinili ng Diyos. Inilabas sa hatol, isang saksi sa kapangyarihan ng babalaan ng Diyos. Isang taong niligtas sa simula, ngunit naitali sa puso ng nakaraan. Naglilingkod bilang malungkot, na paalala bunga ng pagsuway sa paglilingkod sa buhay ng kasalanan, mga kapatid. Amen. Si Lot po, mga kapatid, ay taong ligtas. Ang asawa ni Lot, mga kapatid, taong ligtas, mga kapatid. Ngunit, binalikan niya, o siya po ay naimpluwensyahan ng kasamaan sa Sodoma at Gomorrah. Hindi niya maiwanan kung ano yung maiwanan niya doon, mga kapatid. Pero sabi sa Biblia, lahat ng bagay yan ay iiwan, mga kapatid. Ang hinahanap po ng ating pong Panginoon, wala pong iba, kundi ang righteousness, yung pagiging matuwid po natin sa harap ng ating pong Panginoon. Be visible, righteous man, magpakita ka, taong matuwid. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Number 2, mga kapatid, be filled always in the Holy Spirit to manifest the righteousness. Mga kapatid, lagi po tayong mapuspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, para yung kabanalan, katwiran ng ating pong Panginoon ay mag-manifest po sa ating pong buhay. Ano po ba yun, mga kapatid? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pwede po bang palakpakan natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Tayo mga kapatid. Hallelujah. I'm asking you sa oras na ito,
Are you visible or invisible? Kamusta ang status natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon? Yes! Simula nang tinanggap natin ng Diyos, we are righteous. But kamusta mga kapatid, yung mga bagay na dapat, mga tao na dapat nating bahagian pa, mga kapatid? Are you visible or invisible? Are you righteous or self-righteous? Mga kapatid, ngayong 2026, mga kapatid, start natin mga kapatid na tayo po ay makita na nagbabahagi one-on-one, groupings, online mga kapatid. Dahil ang buhay ay napakaigsi. Sabi ko nga mga kapatid, yung turo ko nakaraan mga kapatid, na kailangan tayong nananatili sa Panginoon. Dahil darating ang araw, magiging kwento na lang yung ating buhay. Kamusta po tayo sa harap ng ating pong Panginoon? Tayo po ba ay invisible, righteous, or visible, righteous? Kayo lang po makakatugon yan mga kapatid. Let us pray mga kapatid. We increase faith bawat isa sa atin mga kapatid. Pwede po ba taas natin ang ating pong kamay mga kapatid? At dandaliin natin, kausapin ang ating pong Panginoon. Hanggat maaari yung kanang kamay natin, makakangako tayo sa Panginoon. Ngayong taong ito, Lord, gusto ko maging visible. Gusto kong makita ng mga tao na naghahanap ng kaligtasan. Gusto kong magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Maraming paraan mga kapatid. Hallelujah. Pwede po ba kausapin natin ang ating pong Panginoon? Hindi ko alam kung yung status ng buhay niyo mga kapatid, yung status ng pananampalataya natin mga kapatid. Between you and Lord lang ang nakakaalam mga kapatid. Kung anong kulang, dagdagan. Hallelujah. Hingi tayo ng pananampalataya sa Panginoon na magampanan natin ang lahat ng bagay na ipinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Wag nawan dumating sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, wala po siyang nasumpungan sa bayang kanyang ito mga kapatid. Dahil wala pong nangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Naging self-righteous na mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Isa pa, mga kapatid, papurihan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Yung papuri sa Panginoon, yung pasasalamat sa Panginoon, ipakita natin na nakikita tayo ng Diyos na tayo po ay nagpupuri. Pakita natin sa Diyos na tayo po ay nagpapasalamat. Huwag na natin itago yung ating pong mga pagpupuri. Huwag na natin itago ang ating mga pasasalamat sa Diyos. Start to visible. Hallelujah. Napakabuti ng ating pong Panginoon mga kapatid. Hallelujah. It's so good to remember mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church.
dadagdagan ko ang aking pananampalataya. Ngayong 2026, dadagdagan ko ang aking pagpupuri. Ngayong 2026, lalo ako magbabahagi ng salita mo, Panginoon. Malaya tayong lumapit sa altar, mga kapatid. Hallelujah. Kung napipil niyo, mga kapatid, sa Tagalog, mga kapatid, ay sarap alalahan. Malaya tayong lumuhod, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ay sarap alalahanin. Kabutihan na iniligtas, pinagaling. Iniligtas, pinagaling. Siya'y namatay para sa atin. Ay sarap alalahanin. Kabutihan ng Diyos. It's so good to remember, my church. It's so good to remember. Dati nahihiya tayo magpuri sa Panginoon. Kung dati nahihiya tayo itaas ang ating mga kamay, ngayon mga kapatid, ipakita natin, mga kapatid, hallelujah, na nakataas ang ating kamay na nagpupuri. Kailangan ma-recognize ng Panginoon ang ating mga papuri at pasasalamat. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember. Mr. Brian? Amen. Pwede ba natin bigyan ng magandang palakpak? Papuri ang ating Panginoon. It's so good to remember. Amen. Napakasarap alalahanin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah! Woo! We are impeccable in the presence of our Lord. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Praise God. Pinagpala tayo, mga kapatid, sa hapong ito mula kaninang umaga hanggang sa mga oras nito. At tuloy tayong pinubusog tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo po'y patuloy na maglingkod sa Panginoon na may katapatan. Maglingkod tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na walang hinihingi. Hallelujah, kapalit. Hallelujah, without any kind of reservation. Maglingkod tayo na may katapatan sa Panginoon. Dahil babalik siya, mapatid, alang-alang sa kanyang mga banal. Alang-alang sa kanyang mga anak na mayroong mga pananampalataya. Yun yung babalikan ng Diyos. Amen, sa bawat isa sa atin. Hallelujah, yung ating pananampalataya. Praise the Lord, ang tayo'y naging asin, tayo'y naging ilaw. Amen. Sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Pwede ba nating palakpakan pa ang ating Panginoon? Let's clap our hands to the Lord. Yung magandang palakpak, mga kapatid. Thank you, God, for your presence. Thank you, God, for the victory, Lord. Thank you, Jesus, for your mercy. Woo! Hallelujah. Continue to use every one of us, Lord, for your kingdom. Continue to guide us, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah.
Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe na aming napakinggan. Salamat sa mga reminders. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na buhay. Kumikilos, hallelujah, at umiiral, Panginoon, hallelujah, ang iyong presensya sa lugar nito. Thank you, Lord God, sa taong ginamit mo, Brother Aaron, Lord God. Patuloy mo siyang gamitin pa. Hallelujah, pagpalain sa po ng kanyang buong pamilya, dakilang Diyos. Ikaw patuloy mag-ingat sa kanila, Panginoon. I pray, ang ACM family, O Diyos, hallelujah, patuloy mong gamitin. Hallelujah, sa ikaliligtas ng marami pang mga kaluluwa. Kasama ng aming mga visitors, O Lord, ang aming mga kaibigan, ang aming mga bagong pamilya. Lord Jesus, use us everyone, Panginoon. Use, hallelujah. Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon. Lahat ng bagay na gagawin namin, pinagkakatiwala namin sa iyo. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, kaalaman, hallelujah, kabigatan na maibahagi namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Dinadalangin ko ang iyong pag-iingat sa buong linggo naman naming pakipagbaka, ang buong ACM family. Hallelujah, patuloy mong iingatan at pagpapalain, dakilang Diyos. I pronounce blessing, I pronounce breakthrough, I pronounce healing, hallelujah, deliverance, hallelujah. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Gayon din sa aming kaloob, sa aming offering, in Jesus' name. Amen, amen. God bless you all, mga kapatid. Magkabayan po tayo habang tayo po'y nagkaloob ng offering, a love offering para sa ating